Mga idol at kabayan, breaking news! Israel agad na rumesbak sa Iran. Binomba ng Israel gamit ang mga fighter jets nito ang shipment ng mga armas na ipinadala ng Iran sa Syria. 6 na cruise missile ang pinakawalan ng Israel Air Force upang wasakin ang mga target nito. Amerika sa ikatlong beses naglunsad ng pag-atake sa mga Houthi sa Yemen. Tinarget at winasak ng US forces ang mga ballistic missile ng Houthi. Eto pa, US Navy kinumpiska ang mga missile na mula pa sa Iran patungo sana sa mga Houthi sa Yemen. Matapos ang operasyon, pinalubog ng Amerika ang ginamit na barko ng Iran. Kung kayo ang tatanungin, tama lang ba ang ginawa ng Amerika? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Para makuha at mapakinabangan ng mga Pilipino ang mga yamang nakatago sa West Philippine Sea, kailangan natin ng tulong ng mga kaalyado at partners na bansa na kayang humarap sa puwersa ng China. Ito ang mungkahi ni Senator Tolentino. Payag ba kayo dito? Hinayaan natin halimbawa pumasok tayo sa isang agreement with France. France ang nag-develop ng Total gasoline station. Alam niyo yung Total, di ba? So, malaking biyaya sa atin na ma-extract natin yung natural gas sa West Philippine Sea kung merong katulong tayong foreigner na may kakayahan, may kapasidad, may muscle. Matapos ang ginawang pag-missile strike ng Iran sa Israel spy headquarters sa Iraq, ilang minuto lamang ang nakalipas. Wala pang 10 minuto, Israel naglunsad din ng airstrike sa Syria. Binomba ng Israel Air Force ang shipment ng mga armas ng Iran Revolutionary Guard Corps mula pa sa Iran patungo sa Syria. 6 na cruise missile ang inilunsad ng Israel Air Force fighter jets sa iba't ibang target sa timog kanluran ng Aleppo at maging sa paliparan ng nasabing syudad. Ganito kabilis at kadelikado ang Israel kapag sila ang kinalaban mo. Hindi man kasali ang Amerika sa tinarget ng Iran kahapon, pero naglunsad ng panibagong pag-atake ang US forces sa isa sa mga proxy ng Iran sa gitnang silangan. Ito ay matapos mapabalita na tinarget ng mga Houthi ng missile ang isang container vessel na nakalink sa Amerika sa Gulf of Aden sa pagitan ng Yemen at Somalia. Kinumpirma ng Amerika na tinama ng anti-ship ballistic missile ang container ship na nagngangalang MV Gibraltar Eagle. Buti na lang at hindi naman ganon kaseryoso o malaki ang pinsalang na idulot ng missile ng Houthi at wala namang naitalang nasugatan sa mga crew ng nasabing barko. Tulad ng sinabi ni President Biden na bawat pag-atake ng Houthi sa mga barko sa Red Sea, tutugon ang Estados Unidos at mga kaalyado nito. Naglunsad ng pag-atake ang Amerika sa mga Houthi sa Yemen. Tinarget ng Amerika ang mga ballistic missile launcher ng Houthi sa Yemen na nakahanda na sana para maglunsad ng panibagong pag-atake sa mga sibilyang barko sa Red Sea. 4 na ballistic missile site ng Houthi ang tinamaan ng nasabing opensiba ng Amerika. Para mas lalong humina ang puwersa at mga kakayahan ng Houthi, pinaplansya na ng Estados Unidos na isama ang Houthi sa lista nito bilang isang teroristang grupo. Sa paraang ito, mahihirapan ang Houthi na makakuha ng mga pondo at supply ng mga armas sa ibang bansa. Hindi lamang yan mga kabayan, kinumpiska at pinalubog ng US Navy ang isang barko ng Iran na magdadala sana ng mga conventional advanced weapon mula sa Iran patungo sa mga Houthi sa Yemen. Binuksan ng mga tauhan ng US Navy ang dalang mga kargamento ng nasabing barko. Dito na nakita ang iba't ibang parte ng isang uri ng missile na idinokumento ng US Central Command. Ayon sa US Central Command, ito ang isang patunay na Iran ang nasa likod ng pagpapadala ng mga armas sa Houthi sa patuloy nitong pag-atake sa mga pangkomersyal na barko sa Red Sea. Matapos makumpiska ang laman ng mga barko na ginamit ng Iran, kinumpirma ng US Central Command na pinalubog nila ito at ang 14 na tripulanting sakay nito ay nasa kustodiya ng US Navy at ginagawa ang tamang disposisyon ng naaayon sa international na batas. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Gusto nyo bang amyendahan ang konstitusyon ng Pilipinas? Welcome para naman sa kapakanan at para sa ikakaunlad ng taong bayan. Why not? Tulad na lamang ng posibleng mga pagbabago na gustong imungkahi ni Senator Tolentino ay ang paggalugad ng ating yaman sa West Philippine Sea, katulong ang mga bansang kaalyado at partners ng Pilipinas. Ayon sa senador, halimbawa na maging partner ng Pilipinas para mapakinabangan ang mga natural gas sa Recto Bank ay ang bansang France. Meron silang kakayahan na mag-extract, develop at lakas na pwedeng humarap sa China sakaling hangarin ito ng Chinese Coast Guard o People's Liberation Army Navy. Pero kung ako'y tatanungin, gusto ko na isama sana, siguro sa debate, gusto ko na isama sana yung minerals sa West Philippine Sea. Kasi meron Supreme Court decision na
in-invalidate yung joint exploration agreement ng pinasukan ng Pilipinas, Vietnam at China. Sabi ng Supreme Court, hindi tama yon. Para sa akin, para natin ma-explore, exploit, develop, extract ang natural resources sa West Philippine Sea, sa Recto Bank, kailangan natin ng puhunan ng ibang bansa, capitalization, at kailangan natin yung teknolohiya at equipment nila. Yung pang-drill, yung pang-extract, yung pang-convert. Yung sa exploration din yun of natural resource. Sa akin, sana pahintulutan doon sa West Philippine Sea kasi tinan mo, hindi nga tayo makalapit doon. Paano pa tayo makakapaghukay doon? Di ba? Sa akin, halimbawa, hinayaan natin na, pag-uusapan pa tayo, hinayaan natin halimbawang thinking out loud. Hinayaan natin halimbawang pumasok tayo sa isang agreement with France. France ang nag-develop ng Total gasoline station. Alam niyo yung Total, di ba? At siguro naman ang France makakapunta ron na may French Navy o may French Coast Guard na puprotektahan nila. Hindi pwede yung mga banyaga na mas mataas na porsyento na bahagdan na i-develop yung ating natural resources kahit dun sa exclusive economic zone. So, malaking biyaya sa atin na ma-extract natin yung natural gas. Yung gas sa West Philippine Sea, kung merong katulong tayong foreigner na may kakayahan, may kapasidad, may muscle, na nakuhukay nun. Halimbawa, pag samasamahin na natin lahat ng mga malalaking kumpanya natin, hindi na makakapunta kagad doon at maghukay. Di ba? Wala tayong submarino at wala tayong naval force para bantayan yun. Yun sa ganong amendment, makukuha natin yun. Sino makikinabang? Sa akin, dun sa West Philippine Sea, mapayagan. Yes. Kasi pag nakinabang tayo sa natural resources natin, doon, wala na tayong brownout sa Panay. Wala na tayong kulang na hanggang 100 years, mumura pa ang gasolina natin. Hindi nakakatawa, mumura ang gasolina natin. Pag mumura ang gasolina natin, mura ang kuryente. Diba? Hindi, yun lang naman ang sentimiento ko ngayon, binuksan ko ngayon Kung gusto nating kompletohin, pagbigyan natin ma-explore yung yaman dagat natin sa West Philippine Sea. Laban Pinas.